Happy Lord's Day. Hindi lang po happy ang Lord's Day, meron pang Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Alam niyo po kung akong tatanungin ninyo, kung sino ang dapat mahalin sa tatay at nanay, pareho mamahalin yan. Pero kung sa aking opinion masagit mong mahalin ang nanay mo. Kasi yung nanay mo, ang nagsakripisyo, 9 na buwan. Hindi po biro yan. Yan dala-dala ka sa sinapupunan ng nanay mo ng 9 na buwan. Hindi biro yan. Yung pagtulog lang ng nanay mo, hindi niya alam kung saan sa pupwesto eh. Kasi meron siyang daladalang ikaw ang dala niya. Tapos, yung balakang niya, masakit pa. Dadayin yung nanay mo. Masakit. Dahil nga, pag kasi nagbuntis ang babae, nagbabago ang kondisyon ng katawan ng tao. Dati hindi ka sumasakit sa balakang, ngayon sumasakit ka na sa balakang. Nakikita niyo ba yung naglalakad, nakaganyan pa yung kamay sa balakang para tinutukuran. Kaya, for me, kung meron kayong mamahalin, mahalin yung pareho, pero mas igit yung sa nanay. Kasi hindi ba sinasabi, pag manganganak yan, yung isang pa nasa hukay. May mga nanay na, ewan ko kung nabalitaan nyo na kailangan isa lang ang mabuhay. Anong sabi ng mga doktor? Isa lang po ang dapat mabuhay. Ganon. Napakahirap magpili, anak o asawa. Pag ikaw na asawa na lalaki, tinatanong ng doktor. Pero mas common na alam kong sagot doon, mas gusto kong mabuhay yung asawa ko. Kasi yung anak, wala pa siyang nakita na, kasi yung anak, pagka lumabas na yung anak, marunong na maglaro yan, at saka biglang mawala yan, masakit sa nanay yan. Kaya most common, kung tatanungin yung tatay, oo tatay, sabi ng doktor, alin sa dalawa? Yung asawa mo, yung anak mo mawala. Kasi kailangan lang ang pwedeng mabuhay, isa lang dapat. Mas common na sagot, hindi ba mawala yung baby? Huwag lang yung nanay, yung asawa ko. Ewan ko po sa inyo kung anong opinion diyan. Or kung tanungin naman kaya yung nanay, aba, mas mahirap sumagot yung nanay. Hindi. Kaya kung minsan sabi ng nanay, pwede po ba? Pwede kaming mabuhay dalawa? Paano kung talagang isa lang ang talagang mabubuhay? Alam nyo, kaya, sige, baka madrama pa tayo dito. Dito sa sulat ni Apostol Pablo. Pero bago tayo papalaw sa kanyang pangangaral sa panahon niya, na gagamitin natin sa panahon natin, tayo muna ilalapit sa Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at kaisipan upang lubos naming maunawaan ang iyong turot aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po ang nakalagay ay dito sa libro ng Colossus chapter 3, Sige, simulan natin sa 18. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. So, pag babae ka pala, under ka ng asawa mo. Ito nakalagay Pero may mga babae, kung mas malakas ang dalang pera sa bahay, ang under si Mister. Naalala, alam niyo ba yung mga artistang ganyan Hindi ko na pangangalanan.
Sabi niya, yung asawa ko yan, walang dinala dito. Yung lalaki. Lahat ako nagdadala. Kaya sa bahay, parang ari yung babae. Eh siya nagdadala ng kabuhayan eh. Pero mali yun. Basta nakalagay dito, babae ka, pasak ko sa iyong asawa. Kaya ano pa ang asawa mo? Wala kasi nakalagay na iba doon paliwanag dito eh. Yun lang ang nakalagay. Sa 19, mga lalaki, ito lalaki naman. Ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmalupitan. Ito, maraming mga babae ang nakikita natin. May tawag dyan eh. May batas dyan. Ano kasi batas yan? Nasa dulo ng dila ko yun eh. Hindi ko mabigas-bigas. Pag pinagmamalupitan mo yung asawa mo, pwede kang i-demanda ng asawa mo. Yung batas ang gagamitin niya, yung pag naalala ko yun, sasabihin ko sa inyo kung tatanong sa akin. O, pwede kayong i-demanda ng asawa nyo. Ito pa, sa sex. Kapag walang gana si babae at pinilit mo, pwede kang kasuhan ng asawa mo ng rape. Meron ng kasong ganyan, mag-asawa sa... Dinimanda ni babae yung asawa niya. Nirape niya ako. Nanalo yung babae. Kahit ang katwira ng lalaki, asawa ko yan eh. Tama nga, asawa mo yan. Eh sinabi ng asawa mo, wala akong gana, pagkatapos, pinuwersa mo. Ay, na-demanda ka. Meron po palang ganyan, ano? Okay? Huwag niyong pagmamalupitan. Mahalin niyo po yung asawa niyo. Kasi, yung babae, yan ang nagdadala ng bata. Di ba, mag-asawa kayo, lalaki ka. Kaya ka lumitaw dahil yung nanay mo. Ganon ang tingin mo sa iyong asawa. Bago mo sasaktan, sana tignan mo muna nanay mo. Di ba ganyan? Kaya maliwanag ang utos, huwag niyong pagmalupitan. Wala nang ibang paliwanag dito. Naalala ko yung pisang ko noon. Babae yung pisang ko eh. Yung asawa niya, dati sundalo. Kanya lang ano yun, duwag. Andras de Sayas yun sa pisang ko. Pag nagsalita yung pisang ko, nagre-reklamo yung dati sundalo. Yang atin nyo, kanya. Pagkausap namin siya, nagsusumbong sa amin. Paano nangyari? Na-overpower siya ng babae. Kaya natatawa kami noon. Pag sinasa, ang atin nyo. Wala, ganoon talaga eh. Of course, sabi niya, huwag pagbalupitan. No? Eto na po. 20. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang. Sapagkat ikinalulubod yan ng Panginoon. O napakaganda. Bilang anak, mamahalin mo ang tatay at nanay mo. Magulang eh. Hindi yung magulang naman lalamang magulang parents. Kapag pala minahal mo yung magulang mo, ang Diyos pala malulugod sa'yo. Yan ang nakalagay. Wala nang ibang paliwanag eh. Mga anak ng inuutosan, sundin ninyong lagi. Sundin ang ating mga magulang. Ibig sabihin, kapag may mga, ako nung araw po, no, sa probinsya, meron kaming naging kapitbahay. Ex-military yung tatay nila. Sa panahon ng World War II. Mabagsik yung tatay nila. Kapag yung anak niya, hindi kagad tumalima yun, delikado. Kaya ganun na lang ang takot nila sa kanilang tatay. Sana hindi ganon. Huwag magkaroon ng takot sa iyo ang anak mo. Kasi hindi na pag-ibig yun eh. Hindi na pag-ibig yun. Takot.
Kasi nga, mabigat ang kamay mo. So maliwanag po, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat yun ang nakalulugod sa Panginoon. Dito naman sa Efeso, ganito naman siya nakalagay. Sabi pa rin ni Pablo, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito nararapat. Okay lang din naman, pares pala. 2. Efeso kung binabasa ko na 6:1 tsaka 2. Igalang mo ang iyong ama't ina. Paano nyo igagalang ang inyong ama't ina? Alam nyo po, may mga magulang nag-ahaway sa harap ng pamilya. Totoo yan. Kailangan kung ano may pinagawayan ng inyong magulang na nasaksiyan nyo, mga anak kayo, huwag nyo nang ikwento sa iba. Yung iba kinukwento pa. Sa kamag-anak pa. Yung iba naman sa social media. Ilan ang bumabasa sa social media? Milyon. Nasaan ang paggalang mo sa iyong magulang? Ikaw mismo, hindi mo nire-respeto ang magulang mo. Kung ano man yung pinagawayan nila, ano man yung salitang lumalabas sa bunganga nila, dapat hanggang sa loob lang ng bahay yan. Bilang respeto sa iyong magulang. Magulang mo yan. Yan ang pinagkakautangan mo ng buhay Ito Ito, walang mali siya. Kapag nagani mo si tatay, si nanay, pag dumating na po sa rurok ng tagumpay, hindi ba sinasabi ng medicine? Libo-libong lumalabas sa similya ni lalaki ni babae. Isipin nyo po yung similya na yun na lumalabas na libo-libo, magsasalubong sila, nag-uunahan yung mga similya para nagkakarirahan. Ikayo ang pinili ng Diyos. Pumili siyang isa dito, pumili siya ng isa dito. At ikaw ngayon. Yung palang pasalamatan mo ng Diyos. Pero paglaki mo, wala ka respeto sa magulang mo. Meron ko nakikita dyan, kinukwento ng nanay niya. Pag hindi nakapagluto yung nanay niya, minumura. Buti hindi ko nachichapan minumura. Baka masampal ko yung anak niya. Minsan yung pinaglulutuhan, yung binalibag sa kalsada, sabi ng nanay niya, kwento sa akin. Anong klaseng anak yun? Ikaw ang pinili ng Diyos. Kumuha siya similya dito, kumuha ng isa similya sa pinagsama, kaya ikaw ang lumabas. Pagkatapos walang iya ka. Dapat hindi ganun. Mahalin mo yung magulang, respeto mo, igalang mo. Paano igagalang? Ano man ang kapintasan ng magulang mo, sa'yo na lang yan. Hindi. Kinukwento pa sa kamag-anak. Para ka naninira niyan. Sa tingin mo ba na malulugod ang Diyos sa iyo dyan? Ang paggalang, pag sinusunod mo yung salita ng Diyos, doon malulugod ang Diyos sa iyo. Anong sabi doon sa Mateo 6:9? Yung Lord's Prayer. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa. At sundin ang kalooban mo sa lupa, ganoon din sa langit. Tayong mga tao po, may obligasyon tayo sa lahat ng bagay. Mas lalong meron tayong obligasyon sa Diyos. Ano yun? Di sumunod tayo. Ang utos ng Diyos, mahalin mo magulang mo.
Tapos bibigyan mo na sama na loob ang magulang mo? Wala kang utang na loob dyan. Kaya ang pagdating sa ganyang bagay, ang Diyos hindi kanya kalulugan. Tandaan nyo po yan. Kasi sabi sa Biblia, nalulugod ang Diyos pag ikaw na anak, masunuring anak sa iyong mga tatay, nanay. Isipin nyo, magbuot ng bata ka, ayaw ka madapuan ng langaw, madapuan lamok, mainit na, pinapaypayan ka, kahit di na sila matulog. Pag umiyak ka, titimpla ng gatas. Na lumaki ka, walang iya ka. Meron akong nakita. Siguro napuno na rin yung anak. Yung mag-asawa, kada maglaban, wala kang marinig sa bunganga kundi putang ina mo. Wala nang respeto sa isa't isa. Yung tatay, palibasa yung biyenan niya, yung lolo nila, ganun din ang bunganga. Walang salitang hindi nagmumura. Kaya yung apo niya, napuno na siguro. Dahil yung tatay niya, na manugang niyang lolo niya, lagi din ganun ang salita niya. Puro nagmumura. Ako namura nga ako nun eh. Kanya lang lumayo siya. Bakit? Delikado eh. Sasampaling ko eh. Habang minumura ako, lumalayo naman siya. Hindi ko naman siya pinuntahan para saktan. Hindi naman ako ganon. Ngayon, nang minura niya yung anak na putang ina mo, sabi niya sa anak niya, yung lalaki yung anak niya, narinig ko yun. Siguro napuno na rin yung anak. Kaya sabi niya sa tatay, putang ina mo rin. Nasaan po yung respeto dyan? Di wala na. Ang masakit sa kalsada nangyari yan. Habang lumalayo yung anak, minumura yung tatay niya. Sabi dyan, bilang anak, sige na, sinasabihan ka ng pangit ng magulang mo. Ang nakalagay sa Biblia, mahalin mo magulang mo. Walang nakalagay na paliwanag dyan. Mahalin mo, sundin mo. Yan ang nakalagay. Tiisin mo lahat yun. Kung pinagsasabihan ka ng magulang mo, tiisin mo yun. Kung minumura ka ng magulang mo, tiisin mo rin yun. Kung gusto mo sumagot, simple lang. Matanda na ako, nanay, tatay. Huwag mo naman ako murahin sa ibang tao, sa harap ng tao. Respeto nyo na lang sa akin. Yung bang malumanay ka, hindi yung, lalo na kapag ang anak, siya nag-aakyat ng pera sa tahanan, akala mo, utusan nyo. Hindi pinag-uusapan dyan kung ikaw ang nagdadala ng pera. Ikaw yung nagpapakain sa magulang mo. Kung wala magulang mo yan, hindi ka magiging tao. Sabi ko nga, pinili ka ng Diyos. Sa daming dapat piliin ng Diyos, doon ikaw ang pinili. Hindi ka ba? Yan pa lang, pwede mo lang pasalamatan ng Diyos dyan eh. Kaya mahalin po natin yung ating mga magulang. Hindi nyo sila kayang ilabas, okay lang yun eh, kung talagang wala. Kahit paano, kung meron naman, kahit kung ano yung paborito ng tatay mo, nanay mo, pero lang naman po ang buhay eh. Hindi naman kailangan mag-celebrate ka ng bonggang-bongga. Hindi. Kung ano yung makayanan nyo, makita lang na magulang mo, masaya siya, tama na yun. At pag ginagawa mo yun, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay nalulugod sa iyo. Kaya sabi ko nga po, kumisan, hindi baling wala nang malugod sa iyo. Lahat galit sa iyo. Basta ang Diyos, love na love ka niya. Bakit? Ano magagawa ng tao sa iyo? Wala. Pero pag yun ang nagalit sa iyo,
delikado. Ang sabi sa Biblia, katawan mo at kaluluwa mo, ilalagay sa impyerno ng Diyos. Kaya matakot ka sa Diyos, sabi ni Jesus. Mateo 10:28. Kung meron man tayong dapat katakutan sa lupang ito, hindi ang tao, kahit pumapatay pa yan. Dahil wala siyang magagawa sa kaluluwa mo. Matakot ka, sabi ni Jesus, sa Diyos. Anong ibig sabihin? Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Kaya nga tinuro yung ama namin eh. Yung iba kasi, ngayon kinakanta na nila yun, hawak kamay pa yan, no? Ama namin. Dapat siya na bawat lyrics nun, damahin mo. Hindi yung kinakanta mo lang. Kasi may mga meaning po yun. Yung walang niya ka, nakalagay, sundin ang kalooban mo. Dapat isipin mo, yung bang kalooban ng Diyos, nasusunod mo. Na anong utos? Mahalin mo si tatay mo, si nanay mo. Hindi naman niya sinabing ibili mo silang masarap na pagkain. Mahalin mo siya, irespeto mo sila. Eh yung iba, nung mamatay, tinambakan ng bulaklak. Yan ba naman tatay mo? Madadama pa ba yung bulaklak na yan? Hindi na. Dapat habang nabubuhay yan, kung maaari lang, lahat ibigay mo yung pinakamasarap na pagkain. Yun ang maganda. Hindi panig ikaw, hindi masarap. Basta siguro din, yung magulang mo, masarap ang pagkain. Hindi ba may kasabihan? Kung ayaw mo mangyari sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Baka pag dumating ang araw, na pinagmalumitan mo yung magulang mo, baka ikaw pag malumitan ka rin ng anak mo. Magsisi ka na, wala ka na magagawa. Eh bakit? Eh wala na eh, patay na yung magulang mo eh. Paano ka pa hihingi na sorry sa kanila? Patay na. Dapat hanggat nabubuhay si nanay, si tatay, alin sa dalawa. Minsan may byuda. Hanggat nabubuhay sila, kaibigan, ibigay mo na yung pinaka-the best. Kung ano yung paborito ng nanay mo, tatay mo, kung maaari, kahit yun na lang, paborito naman nila yun eh. Lagi silang nauuna sa'yo. Yan ang pagmamahal sa magulang. Kagaya ng pag-ibig sa Diyos. Unang 1, panguli. Ang sabi ni Juan, kung mahal mo ang Diyos. Ano sabi ni Juan? Ito. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos, o tunay, kasi mayroong peging pag-ibig eh. Yung tunay ah. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yahong tumutupad ng kanyang mga hutos. Kung mahal mo ang Diyos, tunay, sundin mo. Ano sabi ng Diyos? Mahalin mo tatay mo, mahalin mo nanay mo, bigay mo yung masarap na pagkain. Di po ba? At pag ginawa mo yan, ang sabi ng Biblia, sabi ni Juan, nalulugod sa iyo ang Diyos. Ni Pablo, sabi ni Pablo, nalulugod sa iyo ang Diyos. Di ba lingawain ka na ng ibang tao? Huwag lang ang Diyos ang mawag sa iyo. Delikado. Salamat, Panginoon Diyos. Tinuruan mo po kami. Kahit pa paano, ang tamang pag-ibig at paggalang sa aming mga parents, lalaki o babae. Salamat po. Sana kayong mga nanonood ng video nito, sana meron lang mga maiiwan sa inyo ba? Kung kayo ay abusado sa inyong magulang, may pagkakataon pa. Pero wag nyo naman paabutin yung magulang nyo namatay na. Wag na, wala na sila sabi ko nga po, tambakan mo man ng bulaklak yan. Hindi na maamoy yan. Hindi na maamoy. Kahit anong ganda pa ng bulaklak. Kasi nakikita ko ng ganyan.
Ang daming bulaklak. Wala na, uli na. No? Sige po, hanggang dito na lamang, baka magalit na kayo sa akin. Naninermo na kayo. God bless us po. Dito po tayo sa tahanan ni Ate Merle. Ayan, no? Ewan ko kung anong... Bahala na siya. Ikaw tumingin sa kanya. O, yan. At saka po kanyang anak. Mukhang nag-iisip na po yung anak. Paano? Sige. God bless po sa inyong lahat. Dito tayo sa Barangay 102, Sonny, District 1, Tondo, Manila.